Okay, welcome muli 'no, sa bawat isa. Thank you for, joining. Bale sa Thursday, nag-share si Pastor Pai 'no, Church on Fire. So, it is like, 1 month, devotion 'no. At ang, naging subject is, be hunger. So yung, tinatawag na, emotional expression 'no, of course in the spirit 'no, kasi nga yung physical is parallel sa spiritual, eh, 'no? And let me quote some scriptures dito sa ating pinag-aralan, no? In Psalms 27 verse 4, I will just quote yung part ng verse, no? Sabi ng psalmist dito, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple, the house of the Lord. So ito yung like attraction, coming to the Lord because of the beauty of the Lord and seeking Him in His temple. Or sa isang translation, delighting in the Lord's humble perfection. So yun po yun, no? Delighting in the Lord's humble perfection. At sa isang translation pa, sabi ganon, to gaze upon the delightful loveliness and majestic grandeur of the Lord. So yun ang kanyang description, no? Delightful loveliness and majestic grandeur, no? Yung it attracts the psalmist, uh, yung beauty ng Panginoon, no? Of course, it comes through tawag na worship. At sa Jeremiah 29 verse 11, sabi po dito, you will seek me and find me. Okay, sabi ng Panginoon, when you search me with all your heart. At sa Psalms 63 verse 1, sabi ng psalmist dito, earnestly I seek you, I thirst for you, my whole being longs for you. O sa isang translation, sabi ganon, my deepest longing I seek you, my soul, my very self thirsts for you. So ito yung tinatawag na emotional expression, no? Conveying yung kanyang tinatawag na spiritual condition, no? So ayan, for us to have, I should say, the idea. So yan po yung bagay, no, na tayo po nakakaranas ng tinatawag na kagutuman. Nung bago akong mananampalataya, actually, nung gumawa ako ng decision acceptance, may nangyari sa akin. Of course, nagkaroon ng tinatawag na spiritual encounter. But I really don't know kung ano yung nangyari sa akin, no? But alam ko merong tinatawag na change. Dahil doon, no, hindi ko siya talagang inalam. Ang nangyari, nagkaroon ako ng tinatawag na wrong understanding, no? Naging religious, I should say, nagkaroon ako ng religious fanaticism that I will be transferring from another faith o yung tinatawag na conversion nga, no? Not knowing kung ano yung nangyari sa akin. Then later on, dumating sa point ng aking life na nagkaroon ako ng hunger. And I'm looking for something that I cannot describe. At yung po yung tinatawag na spiritual hunger until sa time na napunta ako sa isang Bible study at doon muli kumilos ang Holy Spirit, no, na naglagay siya sa akin ng light for me to be illuminated at nakita ko nga yung sarili ko. During that time, gumawa ako ng decision that I really understand, no. Doon ko na naranasan yung power ng Panginoon muli, no. Doon yung aking thirstiness ay I should say na satisfy, no. It's like yung dam na nag-break. Yeah, there's so much water, no, huge. So yun ang aking na-experience. So yun po yun. From then, I will
I should say, nagdire-diretso na ako, and I will never be the same again. I read yung scriptures every time, no, na pagkatapos ng trabaho, diretso kagad sa bahay. I pick up the Bible and I read hanggang alas 7 ng gabi, ganun, no. There's so much, I should say, hunger and thirstiness sa aking experience. So, yun po yun. Na pag hindi ka nakabasa ng Bible, merong kulang, hindi kumpleto, no. So, Bible reading becomes part of life. At ito ay naging bahagi na sa umaga, no. Then, yung pagtuturo ng tamang pamamaraan in doing the devotion, no, in order for us to connect to God. Okay. Ang isi-share ko po ngayon, no, in relation do sa ating pag-aralan, no, last Thursday, be hunger, no, yung ating na tutunan, no, having this kind of tinatawag na emotional expression. This time, it will be like intellectual expression, no. So, I will take yung Isaiah chapter 30 verse 15 as our text, no, sa study na ito. Isaiah 30 verse 15 sa Amplified Version po, no, let me read. It says, for the Lord God, the Holy One of Israel, has said this, in returning to me and rest, you shall be saved. In quietness and confident trust is your strength, but you are not willing. So let us pray. Salamat muli, Panginoon, Lord God, for opening our understanding. Thank you, Holy Spirit, for leading us and guiding us in truth. Thank you, Lord, sa iyo, Panginoon, pagtuturo sa amin, sa amin, Lord God, mentoring. At muli, salamat po, Diyos, for opening understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So dito po, sinabi ni Isaiah, no, kung titingnan po natin yung chapter 35, no, yung verse 1 niya, no, atin po makikita na sinasabi ng Panginoon, no, sa Israel, no, because of tawag na rebellion, no, ayaw niyo kasing magpasakop, ayaw niyo makinig o ayaw niyo sumunod, no. Kaya sabihin, you are failing o kayo ay na-debate sa kalooban ng Panginoon, no. At sabi ng Panginoon, no, kung gusto niyo ng tinatawag na deliverance, kung gusto niyo ng preservation, kung gusto niyo ng salvation, kung gusto niyo kayo maging malakas, ayan, sabi niya, kinakailangan you need to repent. So yung word na repent dito, no, merong ginamit na word na repent, merong ginamit na return, no, word na repent. In repentance and in rest is your salvation. So sabi sa NIV, no. Atin po makikita rito, no, doon sa word na repentance, ito po yung magbibigay ng picture sa atin doon sa prodigal son, no, sa Luke chapter 15 verses 11 to 33, na ating po makikita na yung prodigal son, he came to his senses. Dumating siya sa kanyang tamang kaisipan na sabi niya, bakit ganito ang buhay ko? Masyado nang mababa. Hindi naman ganito. Mataas ang aking pinanggalingan. Then, yun nga, he returned to his father. At siya ay bumalik, no? So, isibihin, alam niya yung kanyang condition na yung kanyang situation, no? Katulad ng being hungry or being thirsty. Alam mo yung iyong condition and you realize yung tinatawag na kinakailangan meron kang gawing
action, and that is to go back to the table or to the kitchen para kumain ka or uminom. So ito naman, no, yung situation, no, regarding deliverance, salvation, or preservation. Kasi yung tinatawag na maling akala o maling turo o maling pagkakaunawa, no, ito'y nagdadala sa maling, of course, lifestyle. At ito po yung nakakaapekto, no, kung bakit po merong tinatawag na panghihina o merong tinatawag na pagkatalo o discouragement. So merong mali along the way, no. At ito ay sinabi ng Panginoon, no, kung gusto mo maging strong, no, kinakailangan meron kang gagawin kung gusto mo maging malakas. At yung nga, sabi nga na you need to return to me. So yun ang sinabi ng Panginoon sa Israel. Bumalik ka sa akin and rest, no? Yan din yung panyaya ni Jesus, no? Come unto me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Ayan po. So, yun ang pangako ng Panginoon, no? To return, of course, that is yung kanyang tinatawag na command sa atin, no? And rest. So you shall be saved or you will have salvation. In quietness and confidence, trust is your strength. So, dito bali, no, yung ating napag-aralan, being hunger, no. So, returning, para sa ganon, sabi nga do sa ating inaral, no, yung health and hunger go together. Yan po. So, kinakailangan we need to eat yung nutritious food o right food, no, para tayo ay manorish that mag-return tayo sa tinatawag na health. At alam po natin yan, no, na ang pagkain o yung mga prutas at gulay at karne natin kinakain ay brings yung feeding, no, sa requirements ng ating katawan, no. Protein, vitamins, no, mineral. So, yun po yun. Now, dito sa ating text po, no, yung common regarding returning, no, and resting for our salvation. Kasi pag meron tayong problem, no, meron tayong problem, na-realize natin yung ating pagkakamali na ito pala yung dapat gawin. So it means we are returning, we are consulting, we are in submission. Nagsasubmit po tayo sa Panginoon, no? Ngayon, ang isa sa mga problem kasi natin, sometimes ginagawa natin siya as parang religiously, hindi talaga being part ng ating lifestyle, no? Parang yung mga Israelites, when they left Egypt, yung kanilang mindset hindi na bago, no? To the point na gusto nilang uling bumalik sa Egypt. So kaya nga, 'di ba, sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2, no? Yung transformation natin is by the renewal of the mind. Ayan po. Yung renewal of the mind is process po yan. Process. So it means kinakailangan maging bahagi ng ating buhay. Mabago yung klase ng pag-iisip natin. Anong klaseng pag-iisip? From tinatawag na victim mentality to becoming a victor mentality. Yung kaisipan na kawawa, papalitan natin yon ng kaisipan na matagumpay. Yun po yun. So, mangyayari lang yan, pag binabasa natin yung salita ng Diyos, na alam po natin, ang salita ng Diyos ay nakakapagbago. It inspires us, it motivates us. So, kaya dito, sabi ng Panginoon, return to me and rest is your salvation. So,
kung meron kang maling kaisipan, ang scripture ang magtatama. Itatama ng salita ng Diyos yung maling kaisipan, no? Na mabago ito. Kasi nga, ito yung problema, no? Masyado tayong nasaturate sa ating kultura. But we need to change our mind para ma-embrace natin yung tinatawag na kingdom culture. Ano ba yung kingdom culture? Ito yung nag-ooperate sa humility, gentleness, integrity, generosity. Yan po yun. Yan ang kingdom culture na dapat nating i-embrace, no? Na ating po makikita sa buhay ni Jesus. So, kailangan pong baguhin natin ang ating pag-iisip at later on, yung ating buhay, no? Sabing ganun, in quietness and confident trust is your strength. Yung isa pong dito na sinasabi na quietness, no? Of course, sabi natin na quietness, kasi sabi ng Panginoon, pag mag-pray kayo, enter into a room, no? That's quiet probably, o hindi ka distracted, no? Another thing dito sa tinatawag ng quietness, dapat ang ating mind is prepared. Ibig ang ating heart dapat ay quiet din, ang ating mind quiet. Ano ibig sabihin nito? Kasi if there is something occupying your mind at hindi ka open to hear God's voice o yung God's instruction, merong tinatawag na, di ba, yung mga nakikinig sa message, no, pag worship ng Sunday, yung mga iba nakatingin sa preacher, pero yung isip nila malayo. No, inisip nila, anong lulutuin ko pagdating ko sa bahay, o ano na yung nangyari kay ganito, kay ganyan. Wala doon sa mensahe ang isip eh. So, yun ang problema. Kaya God can't speak to us because our mind is not quiet. No? Maraming pangamba siguro, maraming iniisip, it is not quiet. No? Kaya, ibig sabihin yung salita ng Diyos, o God can't speak, no? Doon sa mind na hindi siya handa. Kaya nga sabi nila, ang isip ay merong tinatawag na port o merong door, no? Na pagbukas mo at magulo, papasok pa baba, hindi welcome, no? So ganun po bali. Kaya it takes quietness. Kasi yung quietness, it is actually a decision. Whenever we come to the Lord, no? Tayo yung umaawit. Ang pag-awit is, sabi nga nila, ang awit ay panalangin yan na merong rhythm. Pero actually, we praise the Lord kasi yung praise, yung worship, throne ng God yan eh. Throne ng God yan. That whenever we worship Him, we praise Him, we are inviting God to be in His throne, to be with us. Yun po yun, yung invitation natin sa Panginoon. Dapat po natin malaman, magkaroon tayo ng understanding, no? At yung praise natin is simply an expression. Katulad yan, yung kinakuha mo sa Panginoon, Lord, masyado akong, yung pagkagawa mo sa akin masyadong complicated, no? Paano mo ako ginawa? Yung mata is so complicated, yung hearing is so complicated, yung skin, o yung dahon sa puno is parang complicated, how did you do it? O yung bird. So, merong tinatawag na you amaze on what God is doing o yung kanyang creation. Then, titingin ka sa itaas, makikita mo yung stars, yung moon, paano ginawa ng Panginoon. Kasi sila yung tinatawag na mga evidence. Hindi sila makapagsalita, but they are there as an evidence na yung greatness ng God na nilagay sila doon sa kanilang brilliance, sa kanilang light. Yan na yung nag-witness. So, we began to worship God, no, of who He is, yung kanyang kamang-mga ginawa. Simula sa kalitliitan, na kulisap, hanggang sa pinakamalaking the sky we are in, so, kung paano ito ginawa ng Panginoon. So,
Ah, sabi nga, God is so big that the universe can contain Him, and that He is so small that He can be in our heart. So, ganong ang God, no? So, kaya dito, atin po makikita, no, na it takes yung decision to return and it takes a decision to be quiet. Ayan po, yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi, uh, if we really learn how to listen to the Lord, because the Holy Spirit is a person and He speaks, no? Lately, si Ate Ibot, no, marami siyang testimony. Actually, uh, she went sa Davao City, no, to attend yung seminar, no, seminar, 1 week seminar, Child Evangelism Fellowship, yung CEF, na nag-hold sila doon ng seminar ng 1 week. Pumunta siya doon sa Davao City. Then, nag-connect ito doon sa yung land settlement ng aming mga pinsan doon, no? Nag-aaway yung magpinsan because yung sa lupa, no? Now, bali, nag-intervene, humingi sila ng tulong para mag-intervene. So, ngayon, ang patotoo niya, sabi niya, the Lord has led me to the right person. At naayos yung ano yun, yung mga papeles na yun. So, sabi niya, kasi yung she's hearing the Lord speaking to her, no? Kaya nga, pag makakausap mo siya, she has a lot to tell, especially sa kanyang devotion on what God is telling her, no? Yung mga everyday life sa kanyang mga ginagawa. At I believe, no, if we are really quiet, we can hear the voice of God. We can hear the voice of God. And God speaks. Ngayon, ang question kasi dito is, willing ba tayo? Meron ba tayong time uh, to really spend, really sit quietly and our mind be quiet to hear the voice of God. So kaya dito, no, for us to receive salvation and for us to be strong, no, yan po yun. We need to be strong sa Panginoon, no. At ito, of course, it connects us, no. Dito sa sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6, no. Sabi niya, in conclusion, be strong in the Lord, draw strength from Him, and be empowered through the union with Him. So ayan, no. Kung tayo ay babalik sa Panginoon, when we return to God and rest, for us to experience salvation in daily life, in everyday life, in quietness, and in confident trust, then we will receive this strength in the Lord. Ayan po. Sabi nga, the word is strong is not yung sinabi ni Apostle Paul, be strong in the Lord, is not a suggestion, but it is a command. So alam natin, no, ang salita ng Diyos, meron siyang power, meron siyang energy. Kung ating pong matatandaan, no, doon sa Matthew chapter 14, verses 22 to 33, ito po yung scenario na si Jesus nag-preach siya sa crowd. Then after that, nauna na yung mga disciples na nag-sail sila sa Sea of Galilee, no? At sabi doon, si Jesus, he went to the mountain and prayed. Then, 3 o'clock in the morning, no? Nung sa bangka sila, nakita nila na mayroong ghost, no? At sila ay na-terrified. Then pagkatapos, nagsalita si Jesus, sabi niya, it is me, don't be afraid or don't have courage. Sabi niya. Then narinig dito ni Peter,
Sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, bid me to come to you. Anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, come. So yung word na come is an invitation. Meron siyang power, merong energy. Nung narinig ito ni Peter, nawala yung kanyang understanding na pwede kaya akong lumakad sa tubig. Alam po natin na hindi pwedeng lumakad sa tubig. Isibihin sa tinatawag na physical law. Ayan po. Pero naisip ba ni Peter? Hindi niya naisip 'yon, 'di ba? Ang tumama sa kanyang isipan ay yung sinabi ni Jesus, come, o lumapit ka. Yun ang sinabi ni Jesus. Alam po natin, no, na ang mga disciples, they really don't have that knowledge about the Messiah. Isibihin, yung sino ba siya? Ano yung kakayanan niya? Ano ba yung kapangyarihan na maibibigay niya? O sino ba siya? Kaya nung naglalakad si Jesus sa tubig, no, na nagulat sila na pwede pala ito o kaya pala nito. Kaya natakot sila eh. So, bali dito, atin pong makikita, no, na merong power sa salita. At yung nangyari kay Jesus, he simply revealed himself o pinakita niya sa kanya mga alagad, no, na nakakalakad siya sa tubig na hindi alam ng mga disciples. Hindi nila alam na kaya niya ba ito? Sino ba itong Jesus na ito? So lahat ng mga unthinkable, katulad yung feeding of 5,000, nagawa ito ni Jesus. Yung pagbuhay kay Lazarus na nilibigyan ng 4 days, nabuhay pa rin. Yung unthinkable, isibihin, nadi-disclose sa kanila, nakikita nila. Si Peter, sabi niya, gano'n, panto, parang exciting, open, Lord, bid me to come. At sabi niya, come. Hindi na inisip ni Peter na the water, hindi ako pwedeng, it's impossible for me to walk on the water. Pero ang pinakinggan niya yung sinabi ni Jesus, come. At siya nga ay naglakad sa tubig. So, yun po yun. Kasi ang word ni Jesus merong power. The word of God has power. It has energy. No, hindi lang ito ginagamit parang communication. No, once it is being uttered, merong power. Kaya nga, di ba sa Genesis, sabi gano'n, let there be light. Let there be light. Then biglang nag-light. O light there be. So meron siyang power. Kaya nga, when we speak the word of God, merong power, may release na power, no? Katulad ng healing, no? Healing kay Pastor Corey, no? So meron siyang power, no? One day magaling na si Pastor Corey. Yan po 'yon. Merong power. Kaya dito atin po makikita rito, no, na we are commanded to be strong in the Lord, no? Now, of course, ito ay galing sa Ephesians, no, sa book of Ephesians, chapter 6, verse 10, no? Continue na po natin yung Ephesians chapter yung book of Ephesians, no? Ang book of Ephesians nahati siya sa dalawa, no? Sa dalawang part bali. Yung first part, that is chapter 1 to 3. Yung second part is chapter 3 to 6, no? Yung first part, it has something to do with yung relationship natin sa Panginoon. Yung the other part is yung relationship natin sa ating kapwa. Kaya nga, it forms a cross, no? Ibig sabihin yung vertical relationship to God
at saka yung tinatawag na horizontal relationship sa ating mga kapwa-tao, to our fellow men. Okay? So yan po yung dalawang bahagi ng book of Ephesians, no? Kaya nga ating po makikita, in Christ, so it means it pertains to relationship to God. And in the Lord, it means relationship to each other, no? So ating po makikita dito, yung first part niya, it has something to do with the purpose of God, no? Na kung saan yung purpose ng God, na makita natin to, in order to do this, He will release His power. Ayan po. Yung second part naman, yung ating tinatawag na walk sa ating fellow man, at hindi lang ito walk, kundi meron tinatawag na warfare. So, ayan po yun. Kaya napaka-importante natin itong makita. So, dito sa Ephesians chapter 1, verse 17, dito po yung prayer ni Apostle Paul, no? Sabi niya dito, I always pray that the Lord God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may grant you a spirit of wisdom and revelation that gives you a deep, personal, and intimate insight into true knowledge of Him, for we know the Father through the Son. So ito yung kanyang prayer. That the spirit of wisdom and of revelation be granted. At alam po natin, we can only know God through revelation. Yung katulad ng nangyari kay Peter o sa mga disciples, ni-reveal ni Jesus sa kanila that He can walk to the water. No? Isipin, we're in the world na itong tao na to, ang Bisaya na ito ay makalakad sa tubig. Walang propeta na nakagawa pa niyan. So lahat ng mga ginawa ni Jesus, wala pang nakagawa before. So kaya nga, He is more than a prophet. He is more than, kumbaga, He is more than human, no, sa kanyang ginagawa dito. So, He revealed Himself, so yung disclosing. At dito po yung napaka-importante po nito, no? That whenever we return to the Lord, whenever we are resting, if we have this quietness and confidence trust sa Panginoon, He revealed Himself to us, no? Meron siyang sinasabi sa atin. At ito po yung nangyayari, at ito yung prayer ni Apostle Paul, no? Then, we will go sa Ephesians chapter 3, verse 16. Sabing ganon, sa continuous prayer na ito, no? I pray that may be, sabi ganon, that may He grant you out of the riches of His glory to be strengthened and spiritually energized. So, dalawa yung ginamit niya, to be strengthened and spiritually energized with power through His Spirit in your inner self. Ito po yung inner self, no, yung inner man. Indwelling your innermost being and personality. So, ayan po. Ibig sabihin, the Holy Spirit is welcome dahil meron tayong quietness because we return to the Lord, no? Na we really sit with Him, we really spend time with Him, we really are in serious or we are in business that we want to hear the Lord. Ayan po. So, alam po natin, ang Panginoon nagsasalita directly by His Spirit or He uses yung scripture para connect sa atin or gumagamit din siya of course ng mga pagtuturo o mga servant niya para i-relay yung message para sa atin, no? At alam po natin yan in the spirit. So kaya atin po makikita rito, no, na merong ibinibigay ang Panginoon within us o dinideposit, no? We are, I should say, receiving revelation or disclosure from the Holy Spirit sa kanyang salita, no? Kaya nga
yung tinatawag na hunger, no? Of course, na satisfy yun through the bread of life, at yung thirstiness ay nasatisfy through the living water, no? Kaya nga the written word and yung power ng Holy Spirit, no? So yun ang ating pong tinatawag na source ng ating strength o ng ating energy as an inner man or as a spirit man, no? So we are commanded, no, to be strong in the Lord. So it means na tayo ay maglalapit sa Kanya in order for us to draw strength. Sabing ganon. Actually, yung point dito ni Apostle Paul, no, once we have this vertical relationship in place, no, we have this kind of relationship sa Panginoon that we are right before God, no? We are acceptable before God na na-establish natin, at we have a right relationship sa ating neighbor o with other fellow men, no? Walang tinatawag na problem sa relationship, no? It means dito we are tama tayo, no? Kaya nga, dahil tama tayo, sabihin ganon, therefore, no, gumawa na siya ng conclusion, no? Kaya, di ba, si Apostle Paul, ating po makikita, no, doon sa chapter 4 at saka 5 at saka early part ng 6, no? Ating po makikita dito yung tinatawag na relationship, no, na tama ang dapat ang relationship ng husband and wife, ng mga anak at saka mga magulang, yung employee at saka employer, tama ang relationship, no? For us na should be tama, no? Para sa ganon, no? Maayos to. Maayos siya. Kasi ibig sabihin, dapat everything is right. Ika nga, no? Walang tinatawag na balakid, at doon pa lang sinasabi na therefore or in conclusion, be strong in the Lord and in the power of His might, no? Merong one time na nag-share, no? Yung relationship sa Panginoon at yung relationship din sa kapwa. Kasi pag hindi tama ang relationship mo, that would be an hindrance, no? Hindrance na ibig sabihin hindi ka i-bless, no? Kasi meron kang problem, no? Kaya nga sa relationship dapat wala tayong tinatawag na I should say kaaway, in a sense na kumbaga sa kanya merong tinatawag na pader na hindi kayo nag-uusap, no, sa mga magkakapatid. Wala bang pader kundi lahat tulay, o sa kasama mo sa trabaho lahat pwede mong lapitan, wala kang kaaway. Hindi, yan po yung isang bagay, no, for us to receive the blessing of God, no. Kaya nga it's very important, no, na merong tinatawag na humility. Kasi yung humility is a requirement for us to have unity. Dapat merong pagpakumbaba para magkaroon ng tinatawag na pagkakaisa, no? Kasi kinakailangan po yun, eh. At of course, pag merong pagkakaisa, merong tinatawag na kapayapaan, no? Unity, humility, yan po yun. Kailangan po yan. Wherever we are, no? Na yan po yung ingredient, no? Yung tinatawag ng kapayapaan. Yung peace. So, kumbaga sa kanya, wala, nothing is broken, nothing is missing, nothing is lacking. So, kaya nga, it's very important for us, ano ba yung mali natin na dapat itama? Kasi kung mali yung ating tinatawag na parang lifestyle o mali yung ating thinking, no? When do we meet the Lord? Kailan natin siya minimit, no? Do we have time? Meron pa tayong time na pag minimit siya? Ngayon, is God is speaking to us? Nag-uusap ba ang Panginoon sa atin? Ano ang sinasabi niya, no?
Of course, may mga problema, pero dinudulog mo ba yung problema sa Panginoon? Ano yung sinasabi ng Panginoon regarding your problem o yung iyong kinakaharap, no? Kasi kailangan pong tinatawag na i-communicate, no? Kaya this very important. Ah, Ngayon, whatever you receive from the Lord, nire-relay mo ba ito sa kapatid mo o sa family mo, or nire-relay ba ito sa church, no? Ah, Sabihin, o wala kang connection sa church, hindi na alam kung ano yung nangyayari, ikaw lang yung nagdadala ng problema. Supposed to be dapat ang church kasi is family yan eh. Family. Sabihin, alam nila what's happening, what's going on. Para masamahan ka nila doon sa problema o makatulong mo nila doon sa problema. No? It is not one-man team yan. No? It is a team of basketball yan. Ang basketball is a team. Lahat merong tinatawag na papel. No? Yan po yun. Na dapat lahat kumilos, lahat gumawa. Kaya nga tayo nag-G12 o ginawa natin itong tinatawag na intentional discipleship for everyone na magamit ng Panginoon, for everyone to be a leader, for everyone to be an asset. An asset. Alam po ba natin yung asset? That is financial term, no? Na asset na meron siyang value, no? Nagbibigay ng value o nagbibigay ng income. Yan po yung asset, no? Yung liability, yan po yung bayarin. Yan po yung pabigat, no? So we want them to be an asset, no? Kaya nga pag sinabi sa empleyado, asset ka ng company. So it means maaga dumating sa trabaho yan, masipag yan, hindi nagrereklamo yan, yung production niya mataas. Kaya siya ay asset, no? Yan po yung gusto natin sa bawat mga membro, sa bawat bahagi ng iglesia, na gusto natin silang umangat, umasenso. Yan po yung nais natin. Kaya kailangan turuan po natin sila. How? Yung nga, ito yung to be strong in the Lord is pumisang ka sa Panginoon, correct your time, correct your priorities, set it in the right order. So kaya nga merong word na repentance eh. Ano yun? Returning. Ilagay mo sa tama. Iayos mo. No? Iayos mo. Kaya nga merong repentance eh. Ano yung repentance? No? Pagbabalik loob o pagsasayos. Mali. Yan po yun. Kaya nga, kung gagawin po natin to, no? Yan po yung mangyayari. We will become strong in the Lord and in the power of His might. Okay? So I will end dito muna, no? At I will take some inyong input o kung meron kayong take dito sa ating napag-aralan ngayon regarding dun sa returning and rest, quietness, and confidence sa ating Panginoon. Okay? So, let me hear you. Mag-unmute po kayo. Then, pagkatapos nun, we will go into prayer. Anyone who would like to share? So, mag-unmute po kayo kung meron kayong share. Okay na po, Pastor. Klaro na po sa akin. Okay, let us pray. Panginoon, salamat po Diyos sa iyo, Panginoon, patuloy na pagtuturo sa amin. Malaman po namin, Lord God, ang aming limitasyon. Makita po namin ang aming kahinaan.
At patuloy, Panginoon, na kami tulog, Panginoon, sa iyo. Knowing that there is therefore none of condemnation to them because of Christ Jesus. And you, Lord God, welcome us, Lord God, to a procession of your grace, especially in time of need, Lord, and you invite us, Lord God, to come unto you and have rest. Nanawa, Panginoon, sa iyong mga lingkod about sa Panginoon sa amin, that we will learn, Panginoon, of this lifestyle, Lord God, on resting on you, Panginoon, on sitting in quietness, hearing your voice, Lord God, yung gusto mo, Panginoon, yung impression mo, Panginoon, Lord God, sa bawat natunay nga po, Panginoon, ikaw, Diyos, ang aming senior partner, na you are the one, Lord God, you instruct us that we will not be wise in our own understanding, but in all of our ways to acknowledge you, Panginoon, in small ways, big ways, Panginoon, Lord God, in times of problems, in times of calmness, in times of quietness, Lord God, in season and out of season, Lord God. Father, I pray, Panginoon, Lord God, that there will be a decision, Panginoon, of meeting you, Lord God, in a certain, Lord God, time, Panginoon, of the day, every day, Panginoon, of our life. Pagkat ko, Panginoon, Lord God, ang ating breath, you are our life. Thank you, Jesus, Lord, for giving your life to us. Salamat po, Panginoon Jesus, how you died to us, that you suffered, and that also we give our life to you, Lord God, wholeheartedly, without reservation. So, Lord, Panginoon, sinabi ni Apostle Paul, Lord God, the life we now live, we live by faith in the Son of God, who loved us and gave himself for us. That we can give ourselves to you as well, Lord God, and dedicated to Lord God. To hear you, Lord God, ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan, ikaw, Panginoon, Lord God, ang aming hininga, ang aming buhay, ikaw ang aming victory. Thank you, Holy Spirit, Lord God, for leading us and guide us, Lord God. Salamat for your comfort, Lord God, sa bawat iyo, Panginoon, na message, Lord God, that we may hear your voice speaking to us, Panginoon, Lord God. At sa bawat isa, Panginoon, salamat sa Panginoon, Lord, sa iyo, Panginoon, patuloy na forgiveness sa aming mga kainaan, Lord God, yung repentance, Panginoon, kung namamali, Panginoon, ang aming pag-iisip, Lord God, kung mali, Panginoon, Lord God, ang aming mga priorities, Lord God, kung wala, Lord God, naroon, Panginoon, Lord, ang aming, Panginoon, mga doubt pa, ang aming, Panginoon, mga worries, ang aming fear, Lord God, that we can surrender all these things to you, Lord God, you, Panginoon, in our ability, Lord God, but in your grace and in your power, Lord God, that we may learn, Lord God, from your yoke, for your yoke is easy and your burden is light. Ito nga po, Panginoon, ay mangyari, Panginoon, sa amin, Lord God, at papilan, Panginoon, hindi, Panginoon, the benefit, Panginoon, Lord God, that you're giving us, Panginoon, once kami, Panginoon, ay lumakas, Panginoon, sa iyo, ang kami nagpasakop, that we will be in the, Lord God, the shadow of thy wings, Lord God, Panginoon, Lord, for the forgiveness of our iniquities, for the healing of all our diseases, and redeeming our life from destruction, and crowning us with loving kindness and tender mercy, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the ages. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, bawat iglesia, Panginoon, Lord God, that you will provide, Panginoon, and you will promote, Lord God, your people, Panginoon, Lord God, and you will prosper your people, Lord God, and that you will bring healing, Panginoon, that you bring miracles, Panginoon, Lord God, at maranasan nila, Panginoon, Lord God, ang iyong salvation, Lord God. Lord, Panginoon, we live, Panginoon, in this last days, Panginoon, na patuloy kami magre-rely, Lord God, sa Espiritu, patuloy kami lalakad, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Lord, bless your people, strengthen us, Lord God, at patuloy, Panginoon, Lord God, na kami nga, Panginoon, subukan mo, Panginoon, na tapat, that we are faithful unto you, Lord God, up to the end. At muli, salamat, Panginoon, for your mercy that follows all the days of our life as we dwell in the house of the Lord forevermore. We bless you. Thank you, Father, Lord God, for this opportunity of given to us, Panginoon. Hallelujah. For the victory is ours. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen po. Amen.
Amen. Praise God. Thank you po. God bless po. God bless po. Okay, thank you for joining. Thank you po.